City of Dasmariñas, province of Cavite. Malaya, ariwan ko lang yan. Ariwan lang. Ha? Oo. Sige. So, isa-isahin ko lang ang kulang dito. Ito, bahala ko rin palitan ng headlight. Hello mga kabossing, magandang tanghali sa lahat. So yan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. So siyempre bago ang lahat ay gusto kong kumustahin po kayo ng gusto ko sana na sa mga oras na ito ay lahat tayo ay nasa maayos sa kalagayan mga kabossing. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. At as of now mga kabossing ay still maulan pa rin at mahangin, may mga pabugso-bugsong hangin. At hindi na rin kami naglilinis kasi maya naman ganun din yun din na nagiging problema dito sa lugar ko mga kabossing, dahil sobrang dami ng puno ng akasya. Pag mahangin ay nanlalaglag dito. So yan, at update ulit tayo sa ating channel mga kabossing. So sana samahan nyo ako hanggang sa huli kahit nagpasimpleng vlog na to. At wala tayo sa Batangas. So lalo sa Batangas, ang alam ko ay brown out. Siyempre pag sa battery mga kabossing, medyo talagang pagkagantong bagyuhan ay mas malimit ang brown out kasi hindi as compared dito sa Meralco. So may mga time na ang lakas ng hangin pero mayroong oras naman na wala. So sana po ay mag-iingat tayong lahat. At siyempre sa pagbiyahe natin ay magdala po tayo ng kapote o payong para at least makaiwas tayo sa sakit. So ngayong araw na ito ay samahan nyo ako sa simpleng vlog na ito. Maaaring hindi man tayo makahaba ng video, ay sana po ay samahan nyo ako sa aking vlog. So may bibilihin tayo na pyesa ng sasakyan, pyesa, langis ng ating Revo na yung katulad na sinabi ko sa inyo na nire-restore. So until now hindi pa rin talaga tapos. At siyempre talagang madugo ang pag-aayos sa Revo na yan. So pakita ko sa iyo, hindi ko na ipakita masyado yung yung itsura niya nung mabili ko, pero totally talagang pangit na po siya. Totally kinakailangan restore. So bisitahin po natin sa garahe. Rap, buksan mo yung gate at i-change oil natin para lahat ay maayos na. So grabe ang ulanan mga kabossing. Talagang inaalaala ko yung bahay ko sa Batangas, dahil may mga part din po na malalim. So iniisip ko baka magkaroon ng landslide. At syempre yung aking right puntahan ko doon, so sana safety pa rin hanggang ngayon. Pero alam ko matibay na naman kakagawa ng retaining wall, kaya tiwala ako na hindi siya masisita. Kaya mga kabossing, bisitahin natin yung yung nire-restore na Toyota Revo, kung anong itsura na. So hindi na rin nakapagagawa masyado yung magagawa ko dahil sobrang lakas ng iulan. At sa lugar na ito mga kabossing, hindi na ako naglilinis kasi maya na may madumi din pagka tumila na lang talaga. Tingnan natin mga kabossing kung anong result na. Para so yan mga kabossing, ito na yung itsura nya. Bakit ganon? Dapat binawasan mo Mar, para hindi magtalsikan. Binawasan mo yan. Magtalsikan pa rin. So ito na mga kabossing, ito na yung itsura nya. Pina-charge ko kasi nalobat na.
So mamaya pakita ko sa inyo pagka finish na mga kabossing. So hindi pa rin talaga mapipinish yan kasi pa-stickeran ko pa rin yan eh. Stickeran ko pa rin ng konti yan sa tagiliran para magkaroon pa ng forma. Tara, bili tayo yung langis, change oil natin. So medyo talagang madumi na eh. Bili din tayo ng takip ng radiator kasi napansin ko medyo nagluloko na. Minsan kasi nagluloko din pag init din ng makina ay sa takip din mga kabossing o sira na. Bili tayo. Grabe ang naranasang ulan ngayon. Siyempre ang dami ng parte sa Pilipinas na sobrang lubog sa baha. Sigurado dahil sa tagal ba naman ang inuulang yun, kung yun lang ulang kaunti nagbabaha na watid sa nangyaring ulanang yan, talagang walang tila. Dito sa amin sa Cavite hindi masyadong apektado ng baha mga kabossing. So ang part dito ng binabaha ay ang Bacoor at saka yung mga parte na Kawit na yan, Bileta. Pero dito sa Dasma ay walang baha dito. Medyo mataas dito ang yun, I mean mas mataas kasi itong lugar ng Dasma eh. Halos kadikit na ito ng Tagaytay mga kaboss. Ang lugar ko mga kaboss ay hindi ko kalayo sa mismong bayan ng Dasma. Kaya pero maniwala kayo sa hindi, yung lugar ko ng aming barangay dito sa Dasma ay kahulihang barangay na halos nakadikit na sa Gentry, Pinar Trias, Cavite. Pero hindi siya kalayuan dahil may shortcut na puntang bayan. Although yung mismong bayan namin ay napalipat na dito sa Bago, pero yung talagang kinagisnan na bayan dito ay yung pong lugar kung saan yung lumang munisipyo. So yung mga bossing, malapit na tayo dito sa bayan. Tulad na sinabi ko, ang lugar namin ay hindi ito malayo sa mismong dating bayan niya. Kaso sa ngayon ay nilipat na dahil dito sa part ng yung lumang tinayo na munisipyo ay napakasikip. Kaya lumipat na siya doon sa mismong lugar kung saan medyo maginhawa yung pagpunta or pagpark dito kasi sa lugar na to. Yan ang mga kapatid, ito yung lumang lumang munisipyo, pinakamatandang munisipyo. Ayan ayan mga kabossing. So wala na dyan mga kabossing at inilipat na siguro mga isang year, magigit lang isang taon mga kabossing, o 2 years lang. Kasi bale isang beses pa kami nakakapagbayad ng buwis dun sa Bago eh. Dalawa na yata. So mga kabosing, ang kamay ko medyo okay na, kaya lang mahina talaga, hindi siya makapagbuhat talaga. So yung mga pyesa ng sasakyan dito sa amin meron, kaya lang may kamahalan, kaya dumadayo ako dito sa lugar na ito mga kabosing. May kamahalan ng pagbili dito sa aming lugar, kaya mas pinipili kong dito pumunta sa may part na malapit sa munisipyo.
So yan mga kaposing, at hindi natin i-video yung ano, yung daan na papunta dito sa bagong munisipyo. So dito na tayo sa bagong munisipyo. Yan mga kaposing, napakalaki. Ayan, napakalaki mga kaposing. At meron pa ditong oval. Parang minsan na ipakita ko na ito sa vlog. Yan yung kolehiyo ng lungsod ng Dasmariñas na libre ang tuition. So dito marami din nagja-jogging, nagsasakar yata yung mga boss. So dito tayo dumaan sa part na to kanina, dahil dito sa mismong congressional highway ay medyo masikip, kaya shortcut tayo. So napakalaking bagay nitong eskwelahan ito, dahil marami na rin nakakapag-aral ng mga estudyante dito, especially doon sa walang kakayahang mag-tuition. Marami na rin nag-aaral diyan sa kolehiyo ng lungsod ng Dasmariñas. At siyempre dapat nang naibalik ng bayan ng Dasma ang mga buwis na natatanggap nila sa mga mamamayang Dasmariños, dahil ito pong Dasma ay isa sa pinakamalaki ang koleksyon ng buwis sa buong Cavite. So yan ay nababasa ko, at pwede naman paniwalaan na malaki talaga yung buwis dito, dahil sa dami ng mga establishmento dito na kinakailangan magbuwis. Nandito yung marami na rin kondo dito, kompleto na rin SM, Robinson, lahat nandito na. At talagang katulad ng nabasa natin na isa sa pinakamalaki income ang Dasmariñas, ay dapat magpakita sila na may mga progress na napapakita ang Dasma sa mga tao. So yan, pinakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng munisipyo nung una kaysa ngayon. So yan. So ayan, ito yung bagong munisipyo ng Dasma. Ayan City of Dasmariñas, Province of Cavite. So malaki ang ngayong araw na to ay walang masyadong tao, kasi alam ko ay walang pasok. So, walang pasok ngayon dahil may bagyo. So ito naman yung arena na minsan dito ginaganap yung yung para mabilis yung pagbabayad ng buwis. Diyan sila nag-reset, bayaran ng buwis. Yung wala kung binabasan. Ayan, arena ng Dasma. Mga 2 years na siguro totong munisipyo ito. At ang isang maganda dito, malaki yung ginagalawan. Ayan so paglabas dito ay yung yung daan na papuntang Lasal or yung SM.
tawagin ay Congressional Road. Para doon po sa mga nanonood natin mga taga-Dasma, so alam po pa pamilyar. At yun nga, kinakailangan ipakita ng Dasma na yung ranking nila sa pinakamalaking income ng Cavite ay siyempre dapat ay tumbasan nila o maipakita sa mga tao. So bumili tayo ng hot reflex nga pala mga kapuso, dahil may mga paparepair tayo sa bahay natin sa kabilang doon sa kabilang bahay na bumagsak na yung kesame. Ayan, at ito ang dapat dito tayo dumaan kanina sa part na yan. Pero mas binabuti natin mag shortcut para at least mabilis yung takbo natin. Hindi tayo dito sa Dasma Boy Auto Supply. Saka langis. Meron ba yung 6 na litro dyan sa galon? R1 na lang. Dapat 6 na litro. Isang galon at saka 2 litro. Nako. Wala yan. Aliwan ko lang yan. Aliwan lang. Ha? Oo. Pwede. Shout out. Na ano? Baliya. Hindi ko na matandaan. Tagal na to. Oo. 3 weeks. Mula na naman. So ayan mga kabosin, malapit na uli ang election dito sa Dasma. Election po ito ng congressman. Kung ayan ayan po dati po siya po yung mayor dito mga kabosin dati. So bumaba siya ng mayor, then ang pinatayo niyang mayor ngayon ay yung anak niya, yung vice ng Dasma. So yung dati pong congressman dito kaya nagkaroon ng eleksyon para din po sa kalaman ng nung dito ay yung anak din niya na si Kiko Barsaga, yung medyo sikat na mag-comment o kumakalaban sa so na-expel po siya sa bilang congressman dahil nga niya. So talagang wala po siyang talagang binabangga po niya sa comment yung mga yung mga kurakot So alam na ninyo, pagka kinalaban nyo ang gobyerno talagang pwedeng matanggal ka mga kabosing. So katulad ng nangyayari ngayon. So ang nangyari sa kanya ay pinatalsik siya bilang congressman ng 3rd district ng Cavite. So kaya na bangko yung congressman. So ang nangyari, yung mayor po namin ngayon ang lalaban ng congresswoman, and then yung kanyang anak ay pinaakyat na na mayor. So talagang pag mahilig ka sa politika ay hindi mo bibitawan yan. So kami naman, unless wala naman kaming nakikita nga masamang ginagawa ni
August 9 na yata yung ano, August 9 na yung election dito sa Dasma for Congress, sa Kongreso. Kasi nga po na blanco, natanggal yung congressman sa amin na si Kiko. So pauwi na tayo mga kabosing, at medyo hindi pa rin talaga okay na makabuhat yung aking kanang kamay, kaya talagang alalay pa rin. Kahit na nakaigagalaw ko siya, pero hindi man siya may buhat ng mabigat. Ayan yun. Naging marami na rin kondo dito sa ano sa Dasma, katulad nyan mga kondo. Kasi dito po sa Dasma yung yung De La Salle University, malapit po dito sa at saka yung IAC, Julio Aguinaldo College. Yung Toyota Revo na restore natin, talagang kinumpleto na natin. Pinaisol ko na rin para at least wala nang masabi, wala na tayong dapat na pag-alala. Kasi binili natin yan, ang nakikita ko kasi yung langit sobrang dumi na so binili na lang natin ng kahit isang ordinaryong langit para at least kahit pa paano bago naman yung langit. bossing, pakita ko ulit sa inyo yung yung dating pinapwestuhan ng lumang munisipyo ng Dasma. So
sa mismong kung tawagin Kabayanan, tabi ng simbahan ng Immaculate Conception. So kung ikukumpara nyo ay napakalayo ng itsura at luwag at pagiging convenient, you know. So yan o, pakita ko sa inyo mga kabossing, yan yung napakaliit na munisipyo ng Dasma noon nung hindi pa nakakalipat to. Sobrang liit at walang parkingan talaga, ayun o. Kaya isa sa magandang nangyari yung pagkakalipat ng munisipyo. So yan mga kabossing, ngayon ako sa bahay at nililinis ko itong itong rebo na i-restore yung sinasabi ko sa inyo, kaso marami pa rin ayusin. Pero inilipat ko dito sa bahay, gawa ng hindi ko makita ang diferensya pag nandun sa garahe, kaya inilipat ko dito. Ito natin ayusin ng konti-konti. Tama mo. Kulat na ulan. Mga kabossing, bali marami pa ang kulang dito. Ito half cab at tapos yung sticker dito at kasi pag nandun sa dito shop parang hindi ko makita ang diferensya, kaya pinasok ko dito para makita ko yung mga diferensya. Talaga ako nagpipinis na dito. So marami pa rin ang kulang dito mga kabossing. So ayan, nakilis siya. Ayan. So na yung loob nito ay cassette cover naman na i-change color ko, change oil ko na rin itong mga kabossing kanina. Ayan. So natin to. Malamig ang aircon, stereo. So siguro mga mga isang araw na lang tapos ito mga bossing. 1 to 2 days na lang ito mga bossing. Kaya katulad na sinabi ko sa mga bossing, i-update ko kayo kung ano ang development na ng sasakyan ito. So mga kabossing, hindi rin namin pwede ipagkatiwala talaga lahat sa mga gaya. Talagang ako pa rin magsusupervise kung okay na o hindi yung unit, kasi yung kanilang malinis ay madumi pa rin sa akin. Medyo maselan ako sa pag-detail. Yung pinarbaho nila ilang araw, iuulitin ko pa rin talaga na ang inang totoo. Kaya talagang inaayos ko pa yan. So abangan lang natin, siguro mga 2 araw na lang ito mga kabossing. Maganda na rin nakatintig na rin ng mga kabossing. Yan.
kilusan. Pati yung gulong na bigla yung labas lang. So kung mapapansin nyo mga bossing, itong Revo ay mas maluwag. Kung titingnan nyo yung mga Fortuner at saka Montero ay mas malaki. Pero once na pinasok nyo to, lalo sa paglo-load ng mga pasahero, mapakaluwag dito mga kabosing, oh. Ayan, oh. Maluwag kilusan. Ayan, oh. Tulad dito, eh. Napakaluwag ng mga kabosing. Halos yung 10 tao dito halos luwag to, eh. Ito aalisin natin ito, lalagyan ito ng mating na maayos. Ayan, aalisin natin. So isa-isahin ko lang ang kulang dito. Ito bahala ko rin palitan ng headlight. Then may sticker po yan sa gilid, may visor dito sa ibabaw na maliit lang. So yan po ang papalitan at magkakaroon po ng hubcap yan, dahil kung papalitan natin ng mags medyo may kamahalan, kaya hubcap na lang ating kakabit. So ito po ay malapit na matapos, siguro mga isang araw na lang ito mga kabossing. Update ko na lang kayo pag natapos na ito lahat talaga. So yan mga kabossing, at tapos na yung ano, saka na lang siguro bukas yung ano, yung ibang dapat gawin doon. Rap, ipasok mo na doon sa ano, sa loob, sa harap ng driver yung ano, yung pinatutuyong yun. At magtataboy muna tayo ng damo, sobrang damo mga kabossing, yun, no? So ito gagamitin natin to, pip blower kong ito. Pwede bang walisan muna, wrap muna yan bago ko papasok, eh, tubig, alisin muna. Huwag mo muna hawakan, ipasok mo na lang. Ito mga kabossing ang ginagamit ko sa Batangas.
napakahirap maglinis pagka ganitong maulan mga kabossing. Kapit na kapit yung damo eh. So yan mga kabossing, oh, yung whip blower ko, malakas din yung whip blower ko yan eh, kahit battery lang yan eh, talagang madadala ka yan pagka kahit lupa daladala yan eh. So yan mga kabossing, at dito na natin tatapusin yung ating vlog. Ito natin wawakas, at siyempre salamat po doon sa mga sumama doon sa video na to, kahit na napakasimple lang. At pasensya na, talagang wala pa rin sa kondisyon yung pag-vlog ko mga kabossing. Siyempre may nararamdaman tayo, pero at least nakakapag-update tayo sa para wala na, nakakapag-update tayo sa ating channel kahit na pasimple-simple lang. So magandang hapon mga kabossing. Salamat sa patuloy na panonood ng simpleng vlog kahit hindi tayo kasama ng team, at nandito tayo sa Cavite. Still going strong pa rin talaga kahit nararamdaman ng ating kamay, at alam ko matagal to. So until next video na lang mga kabossing, mag-ingat kayo lagi. Bye bye.